Kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo naririto, ay para purihin ang ating Panginoon. Amen! Amen. Nakaranas na po ba tayo na meron tayong isang tao na na-encounter or nakatagpo or nakasalamuha na minsan isang araw ay nagbago ng ating kaisipan, na minsan isang araw nabago ang ating buhay? Marahil tayo lang nakakaalam ng mga ganong sitwasyon. Pero ang higit sa lahat, nung makatagpo po natin ang ating Panginoon, merong pagbabago na naganap sa ating buhay. Amen? Amen. So, sa ating binasa, pinamagatan ko po itong a personal encounter with the Lord. Dahil sa buong month na ito, ang ating topic or ang ating tema ay personal encounter with the Lord. Si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad ay naglakbay from Judea papuntang Galilea. Pero dahil nga malayo ang Galilea, kailangan nilang daanan ang lugar ng Samaria. So naglakbay si Jesus ng merong 64 miles. Or naglakad sila na merong sa loob ng 22 hours. So syempre, napagod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Si Jesus ay nagpahinga. Nagpahinga kung saan nandoon sa balon ni Jacob. At kung ating makikita, ang mga Samaritano at ang mga Hudyo, sabi nga sa ating binasa, ay hindi sila pwedeng magsama. At ang kanilang kultura ng mga Hudyo ay hindi pwede silang makipag-usap. Lalo pag isa lang sila, hindi sila pwedeng makipag-usap sa isang babae. Hindi sila pwedeng makipag-usap. Ang Hudyo at ang Samaritano ay merong mga barriers. May tatlong makikita po natin dito na meron silang differences sa kanilang sa kanilang scripture or salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga Hudyo ay kanilang ina-accept lamang ang katuruan ng Biblia na tinatawag na Tunaka, na kung saan ito yung sacred scripture na naka-include dito yung Torah, yung about sa writings, and the prophet. Kumbagay, whole book ng Old Testament, yun po yung Biblia ng mga Hudyo. Samantalang ang mga Samaritano po ay ang kanilang Biblia lamang ay ang Torah. Ang Torah na kung saan napapalooban lamang ng the 5 books. At meron din sila na pagkakaiba sa kanilang lugar na kung saan sila sumasamba. Na ang mga Hudyo ay sasamba lamang sa Jerusalem. Pero ang mga Samaritano, doon sila sumasamba sa Mount Gerizim. Kaya sabi kanina sa ating binasa, doon sila sumasamba. At pangatlo nilang pagkakaiba is sa kanilang religious leadership. Na ang mga Samaritano ay minentain nila yung high priesthood lineage. Samantalang ang mga Judaism naman ay naputol yon nung panahon na na-distract yung the Second Temple. So makikita po natin dito na ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay unclean sila. Kaya hindi sila pwedeng makipagsalo or makipagsama or magsama. Pero kung ating titingnan, dito sa ating binasa, kumbaga ay sinira or tinanggal ng Diyos yung barrier na yon. Kasi yung kultura nila na hindi pwedeng makipag-usap sa babae, kinausap ni Jesus yung babaeng Samaritano. Na kahit ang tingin ng mga Hudyo ay madumi ang mga Samaritano, kinausap pa rin ng Diyos ang mga Samaritano. So kung ating titingnan, may mga differences man sila, pero ipinakita ng Diyos, ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa lahat. Ipinakita ng Diyos na dapat walang maging hadlang para ma-encounter or ma-meet po natin ang ating Panginoon.
So kung ating makikita na Jacob's well is revered site for Christians, Jews, and Muslims, symbolizing peace, understanding, and spiritual connection. Yun po yung nagsisimbolo ng balon ni Jacob. So, how can we encounter the Lord? Paano nga ba natin ma-encounter ang ating Panginoon? Sa atin pong binasa, kailangan po nating magkaroon una ng relasyon sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Ang magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon ay nagsisimula sa panahon na kinikilala po natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan. Na kailangan ko ang Panginoon sa aking buhay. Na kailangan ko ng tagapagligtas. At ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, palagi tayo ay lumapit sa Kanya. Palagi tayo ay magkaroon ng close relationship, intimate relationship sa ating Panginoon. So, kailangan po natin, habang tayo po ay nagkakaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon, nakikilala po natin ang ating Panginoon. Paano po natin nakikilala ang ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi sa verse 13, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin dito na kapag tayo ay nagdi-desire na ma-encounter natin ang ating Panginoon, nagdi-desire tayo na mas makilala pa natin ang ating Panginoon. Yung kauhawan po natin ay mapapawi. Dahil alam po natin na sa pagkakaroon natin ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng malalim na pagkakilala sa Kanya. So maraming mga tao or maraming mga Kristiyano ang gustong ipagamit yung kanilang talento sa ating Panginoon. Maraming mga Kristiyano na gustong kumanta, sumayaw, or kung anumang talento ang meron sila. Subalit, minsan, gusto nilang ipagamit yung mga talento na meron sila. Pero nakakaligtaan po nila ang pagbabasa ng Biblia. Nakakaligtaan nila yung kanilang personal encounter sa ating Panginoon. Always remember, church, sabi nga, without private worship, public worship is just only a performance. Pag wala tayong personal encounter, yung private worship po natin sa ating buhay, yung lahat na ating ginagawa sa ministeryo na kung saan tayo nailagay is just only a performance. Kumbaga, parang pakitang tao lamang. So, ang napakahalaga po sa ating buhay ay magkaroon po tayo ng private encounter sa ating Panginoon or yung private na pag-worship natin sa ating Panginoon. Na magkaroon po tayo ng time para magbasa ng salita ng ating Panginoon para manalangin. Sa panahon po natin ngayon, busy ang mga tao. Dahil sa sobrang busy ng tao, nakakaligtaan ang mga bagay na ito. Higit sa lahat ang mga Kristiyano, nakakaligtaan ang mga bagay na ito. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So meron na tayong pananampalataya. Pero ang nakakalimutan po natin, hindi nagtatapos sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon ang ating pananampalataya. Kundi tayo mismo ang magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. Tayo mismo
ang lumapit sa ating Panginoon. So, kailangan po natin na manikluhod sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? When you kneel down to God, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung tayo ay naninikluhod at kinikilala sa ating buhay na wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen! Bilang mga Kristiyano, napakahalaga po na magkaroon tayo ng time sa ating Panginoon. Kaming mag-asawa, pinapractice po namin yung 3:00 na gising. And nagpe-pray kami. Nagbabasa ng Bible. Pag gumigising ka pala ng 3:00, parang ang lakas-lakas mo. Parang refresh. Compare sa pag gumising ka ng 7:00 ng umaga. Baka sabihin mo, ay pastor, depende yan kung anong oras na tulog. Pero di ba dapat ang tulog natin ay 10 o'clock? So, kung paanong si Jesus ay nagkaroon ng time para manalangin at nirebuke niya yung kanya mga disipulo na kahit 1 oras lang maglaan kayo para manalangin. So sa atin, magkaroon tayo ng reflection sa ating buhay. Ilang oras ba ako nananalangin? Ilang oras ba ako nagbabasa ng Bible? Ilang oras akong nag-i-scroll ng Facebook? Ilang oras akong nakatutok sa YouTube, sa Netflix, or saan pa mang mga social media platform? Tayo lang ang nakakaalam niyan. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating sitwasyon sa Kanyang harapan. Pero pinapaalalahanan tayo sa umagang ito na ang magkaroon ng time sa ating Panginoon ay napakahalaga. Napakahalaga po ang magkaroon ng panahon sa ating Panginoon. So, where can we encounter the Lord? We can encounter Him where His presence is. May encounter po natin ang ating Panginoon kung nasaan ang ating Panginoon. Sinasabi dito sa ating binasa, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na si Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Makikita po natin na ang pag-worship sa ating Panginoon ay hindi nakabound sa location na kung saan tayo. Na kahit saan po tayo, kahit nakaupo po tayo, naghuhugas tayo ng plato, naglalaba, kung tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon, pwede po nating ma-encounter ang ating Panginoon. Amen! Because worship is a lifestyle. Sa lahat ng ating ginagawa, tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon. Dahil sa lahat po ng ating ginagawa, tanging hangad po natin ay mag-glorify ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen! So, kung ating titingnan, dito sa ating binasa, pinapakita ng Diyos or sinasabi ng Diyos sa Samaritanong ito na hindi sa lugar na ito sasamba or hindi sa Jerusalem, kundi ang pagsamba po natin ay nagsisimula sa ating mga puso. Na kung saan kailangan po natin na
baguhin yung ating mindset. Baguhin yung ating mindset na kailangan kong sa simbahan magsamba lang. Pumupunta po tayo sa sanctuaryong ito upang tayo'y magpalakasan. Tayo ay, yes, sumamba sa ating Panginoon. Pero, nakakasamba nga ba tayo ng totoo sa ating Panginoon? Sabi niya, sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. The word for spirit here is pneuma, which can mean both Holy Spirit and the human spirit. So worshiping in spirit might involve the involvement of one's inner being, not just outward action. Inner being, hindi lang dahil nakataas ang kamay natin, dahil nakapikit tayo, kundi galing sa ating mga puso. May encounter natin ang ating Panginoon kung ating i-welcome ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga napakaganda yung sinabi ni Pastor kanina sa pasimula ng ating gawain. Kung paanong sa Jerusalem, ang Panginoon ay winelcome nila. Sana, or sa ating mga buhay, patuloy po nating i-welcome ang presensya ng ating Panginoon. Na sa lahat ng pagkakataon, maramdaman, maranasan po natin ang presensya ng ating Panginoon. So, worshiping in spirit. So, let us worship God in truth. In truth, dahil totoo ang Diyos na ating sinasamba. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So, ang sino man na magdi-desire na uminom sa ating Panginoon ay hindi na muling mauuhaw. So, the truth na sinasabi sa atin na ang ating Diyos lamang ang makakapagpuno ng kakulangan natin. Tangi ang Diyos lamang ang makakapag-meet ng ating mga hinihiling. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. So hindi lang yun sa financial, hindi lang yun sa material, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Emotional, spiritual, physical, minimit ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Kung magkakaroon po tayo ng time to worship Him in spirit and in truth. So kailangan po natin, para ma-encounter natin ang ating Panginoon, ibahin po natin ang ating mindset na kailangan kahit saan po tayo, ma-encounter po natin ang ating Panginoon. Hindi lang yung pang-public worship na makikita ng ibang tao, kundi magkaroon tayo ng private, intimate relationship sa ating Panginoon. Yun ang pinakamahalaga, na kahit hindi nakikita ng tao, tayo po ay merong personal relationship, personal encounter sa ating Panginoon. Di ba nga, nirebuke ng Panginoon ang mga Paraseyo na nag-pray sa publiko. Kaya sa ating buhay, magkaroon po tayo ng desire at lalo't higit ng time sa ating Panginoon. Maglaan tayo, hindi yung natitirang oras natin, kundi i-priority po natin sa bawat araw ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat napakasarap magtrabaho kapag sa unang oras pa lang ng pagising mo, na-encounter mo na ang Panginoon. Amen! Ano man yung ating makaranasan sa buong araw na yan ng mga iba't ibang sitwasyon, masasabi pa rin natin, the Lord is good. Mapagtatagumpayan pa rin natin,
dahil ang Diyos ay kasama po natin. Kasama natin ang ating Panginoon. And lastly, what are the effects when we encounter the Lord? Bakit kailangan nga ba nating ma-encounter ang ating Panginoon? Nakilala na rin natin siya, tinanggap na rin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, bakit kailangan pa natin? So, ang effects ng pag-encounter po natin sa ating Panginoon, itong Samaritana na ito ay naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nakita niya na ang Diyos ay totoo at nirebuke siya ng ating Panginoon sa kanyang maling ginagawa. So makikita po natin dito na nagkaroon ng personal encounter ang babaeng Samaritana na ito sa ating Panginoon at nagkaroon siya ng tinatawag na transformed life. Nung first time natin na na-meet or nakilala ang ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen. Nagkaroon ng transformation sa atin. Amen. Na noong tayo'y dating makasalanan, tayo ay tinubos ng ating Panginoon, iniligtas, nilinis tayo, at tayo ay binigyan ng bagong buhay dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. So nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Sa kanyang kilos, sa kanyang pananalita. Sa ating kilos, sa ating pananalita, tayo po ay nagkakaroon ng panibagong buhay or nababago yung ating buhay. Kapag tayo po ay hindi nakakonect sa ating Panginoon, nawawala po tayo sa kung ano yung plano ng ating Diyos sa buhay po natin. Amen. Pag sa ating mga cellphones, pag hindi po tayo nakakonect sa Wi-Fi, or wala po tayong mobile data, at gusto nating mag-search, pero walang connection, di ba hindi po natin makikita kung ano yung gusto nating makita. So, kailangan nating i-connect sa internet yung ating mga phone para magkaroon ng connection at makapag-search tayo. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, minsan nawawala po tayo. Minsan, naiiba yung tinatahak natin sa kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi nagdi-disconnect tayo sa ating Panginoon. Pero muli tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na yung ating hinahanap, or minsan kasi hinahanap natin yung ating sarili, parang minsan kasi parang kulang, parang meron akong hinahanap. Tandaan po natin, church, na sa kung ano pa man yung hinahanap natin at kulang sa atin, ang Diyos lamang ang makakapagtugon nito. Ang makakapagbigay nito. So mahirap na magkaroon po tayo ng time or para sa ating Panginoon, or pwedeng madali na magkaroon tayo, i-priority natin yung ating Panginoon, pero yung ating commitment, minsan, yung ating commitment sa ating Panginoon, nawawala. So, kung ating titingnan, ang Samaritana na ito, pinahayag niya dahil natanggap niya yung katotohanan. Ipinahayag niya dahil nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Inihayag niya sa iba kung sino yung kanyang na-encounter at hindi lamang doon. Hindi nagtatapos doon sa isang babaeng Samaritana, kundi halos karamihan doon sa kanilang lugar ay nagkaroon po ng pagbabago at hindi lang sila kundi ang kanilang buong sambahayanan. So kapag na-encounter po natin ang ating Panginoon, magkakaroon po ng pagbabago,
yung ating buhay. Na ang ating buhay ay hindi na katulad po ng dati. Dahil meron na po tayong Jesus Christ sa ating puso. At iba na po tayo. Iba na po yung the way na tayo'y makipag-usap, makipag-deal sa mga tao, the way na tayo'y magsalita, the way na tayo'y kumilos. Dahil meron po tayong iniingatan. Yun yung ating identity sa harapan ng ating Panginoon. Alam po ba natin kung ano yung ating identity sa harapan ng ating Panginoon? Church, ang isa sa mga epekto ng pag-encounter natin sa ating Panginoon is matransform yung buhay natin. And then, ang Diyos ay nagre-reveal sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala sa atin habang atin pong nai-encounter siya. Sino nga ba ang Diyos sa buhay mo? So, patuloy nating mauunawaan yung character ng ating Diyos na pinaglilingkuran. At ang ating spiritual life ay mag-grow. Na hindi tayo mananatiling bata sa ating pananampalataya, kundi merong growth sa pagkakilala po natin sa ating Panginoon. At tayo po ay patuloy na i-guide ng Diyos. Anumang mga challenges na ma-encounter po natin, patuloy po tayong magtatagumpay dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Walang bagay na hindi po natin mapagtatagumpayan kung kasama po natin ang ating Panginoon. Always remember, church, na kung minsan nariyan ang kaaway para pagdudahin tayo sa ating pananampalataya. Ang nais ng kaaway lamang sa buhay ng mga Kristiyano ay para magwasak, para pumatay, para manira. Pero ang Diyos ay pumunta para sa atin, para bigyan tayo ng buhay na kasiya-siya. Amen! At ma-enjoy po natin yung life na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So, yun nare-reveal po ng Diyos kung sino siya talaga. Sabi sa verse 25, sabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. So, lalong nagpapakilala ang Diyos sa atin. If we desire na ma-encounter natin siya. At hindi lamang po, yun ang epekto, kundi higit sa lahat, miracle will happen. Nagkakaroon ng himala kapag na-encounter po natin ang ating Panginoon. In verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na naming siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So, hindi lang dahil narinig nila doon sa babaeng Samaritano na merong Misaya, kundi mismo sila sa kanilang sarili nakita at narinig nila ang Diyos. So nagkaroon sila ng pananampalataya. So napakahalaga po na tayo mismo ay magkaroon ng encounter sa ating Panginoon. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng transformed na buhay, kung gusto natin na mas makilala pa ang Diyos, at kung gusto natin na makaranas ng himala. So at sabi nga doon sa ating huling binasa, na
anak ng pinuno ng Capernaum. Sabi sa verse 51, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. So, yung pinuno na yon ang naka-encounter sa ating Panginoon. At dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, dahil na-encounter niya na dati ang Panginoon, dahil doon na galing ang Panginoon, at the second time na nangailangan siya at narinig niya na bumalik si Jesus, sabi niya ay pumunta ka, dinadala niya si Jesus para pagalingin yung kanyang anak. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sabi ng Panginoon, gumaling na ang iyong anak. So nagkaroon ng himala dahil sa pagka-encounter ng pinunong ito sa kanyang buhay, sa kanyang sambahayanan, sa kanyang anak ay nagkaroon po ng himala. So kung kailangan po natin na maranasan yung himala ng ating Panginoon, maranasan yung pagbabago ng ating buhay, then magkaroon po tayo ng time to encounter God. Huwag po tayong mag-doubt sa ating pananampalataya, magtiwala po tayo na merong gagawin ang Diyos sa buhay po natin. Naniniwala po ba tayo na merong gagawin ang Diyos sa ating buhay? Amen? Merong gagawin ang Diyos sa buhay po natin. Merong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng nangyayari sa atin o anumang sitwasyon ng ating buhay, merong napakagandang plano ang Diyos sa ating buhay. Sa mundong maraming paniniwala at hati ang mga paniniwala, sa style kung paano tayo sumamba, sa style kung paano tayo umawit or sa music, kung paano tayo dapat maglingkod at sumamba sa ating Diyos, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng ating Panginoon na ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So hindi po nakabase sa kung saang lugar tayo dapat mag-worship o ma-encounter ang Diyos. Hangarin po natin na ma-encounter ang Diyos sa buhay po natin upang magkaroon po tayo ng bagong buhay o buhay na binabago ng Diyos at tayo ay magkakaroon ng big impact sa ating community. That God can use us sa pagbabago din ng iba. So pag tayo po ay nagkaroon ng personal encounter sa ating Panginoon, ang ating buhay ay magkakaroon ng impact sa mga taong nakapalibot sa atin. At yan ang nais ng Diyos, na hindi lamang magtatapos sa atin yung ating natanggap na kaligtasan, kundi ito po ay ating ma-share sa iba. At patuloy po tayong magkaroon ng desire dahil napakaganda yung ating one-year theme, an encounter with the living God. Magkaroon po tayo ng encounter sa ating Panginoon nang sa ganon, makita po natin ang pagbabago sa ating buhay. Hindi lamang sa ating buhay, kundi sa buong sakop ng ating pamilya, sa ating komunidad, magkakaroon ng pagbabago at yan ay magsisimula sa iyo. Yan ay magsisimula sa atin. So magkaroon po tayo ng time sa ating Panginoon. Bago po ako bumaba, hiniling ko ang lahat na tayo'y tumayo. Awitin muli natin yung pinaawit kanina na times of refreshing, na muli sa umagang ito, yung ating commitment, na muli ma-refresh yung ating commitment sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng malalim na hangarin na, Lord, minsan pa, gusto kong maranasan ang inyong presensya. Na Lord, minsan pa, gusto kong muling maranasan na ikaw ay merong himalang gagawin sa aking buhay. Na Lord, minsan pa, yung aking love ay patuloy na ma-refresh. Oh, hallelujah. Yes, ang awiting ito ay gawin po nating panalangin. Na Lord, i-refresh mo yung aking nangihinang espiritu. I-refresh mo ako, Panginoon, sa mga problema na aking na-encounter. Palakasin mo ako, Diyos. Dahil sa ganang akin, hindi ko kaya. Oh, hallelujah. Pwede po tayong, kung nais po natin, pwede po tayong pumunta sa harapan at muling isuko yung ating mga buhay sa ating Panginoon. Hallelujah.
Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. At merong gagawin ng Diyos sa buhay mo sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy po nating buksan ang ating mga puso sa ating Panginoon. Oh, glory. Hallelujah.